Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? LA Tenorio, Balik, Barangay Ginebra, San Miguel lineup na. Pero Coach Tim Cone ayaw namang ilaglag si Jason David. Pag-usapan po natin yan. At etong 7 kupunan, nag-uunahan, mag-aagawan sa pwesto ng twice to beat advantage. Sino-sino nga ba ang may malaking chance? Tara, sama-sama po nating pag-usapan yan, talakayin sa video ito. Matapos po akong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video. At po ng ating shoutout na sa dulong bahagi lang po ng video ito. Nakabalik na nga si LA Tenorio para sa Barangay Ginebra, San Miguel matapos ang kanyang debut game bilang head coach ng Gilas Pilipinas Under-16 na nag-champion sa katatapos na FIBA Under-16 Asia Cup. Pero hindi pa siya agad ma-activate ng Gene Kings dahil hinahanapan pa ni Coach Tim Cone at ng kanyang coaching staff na makahanap ng pamamaraan para siya maibalik sa regular lineup. Sinabi nga po ni Coach Tim Cone na ang 40 years old na si LA Tenorio ay tumutulong bilang coaching staff ngayon ng Gene Kings. Narito po si Coach Tim Cone sa ulat ni Jer Ramos sa spin.ph. Meron tayo ngayong linggo upang malaman kung ano ang gagawin natin dyan. Ito nga pong Barangay Ginebra, San Miguel ni Coach Tim Cone ay magbabalik aksyon this coming Sunday laban sa Token Text Tropang 5G dyan sa loob ng Ninoy Aquino Stadium. Ito nga pong si LA Tenorio ay nakita sa laban ng Barangay Ginebra, San Miguel at ng Magnolia na nakasuot ng black shirt. Yan ang suot ng coaching staff ng Gene King. Sinabi nga po ni Coach Tim Cone na hinahanapan na nila ng alternatibong pamamaraan kung papaano maipasok si LA Tenorio sa active lineup ng Barangay Ginebra, San Miguel nang hindi napapakawalan or naalis etong si Jason David. Narito pong muli si Coach Tim Cone sa ulat ni Jer Ramos sa spin.ph. Si Jason ay nasa lineup upang manatili. Sigurado kaya naghahanap kami ng ibang alternative. Si Jason David nga po ang backup point guard na pumalit kay LA Tenorio sa kanilang active lineup. Ito naman ang sinabi ni Coach Tim Cone na mananatili si Jason David sa kanilang lineup. So paano nila ipapasok etong si LA Tenorio nang hindi tinatanggal etong si Jason David? So yan yung ating abangan mga shooters kung paano nila gagawin yan. Kung mananatili na nga lang ba si LA Tenorio bilang coaching staff ng Barangay Ginebra, San Miguel or ibabalik nila sa active lineup. Pero kung si Coach Tim Cone ang tatanungin, gusto niya maibalik sa active lineup etong veteranong si LA Tenorio. At eto, pag-usapan naman po natin mga shooters, no, yung mga team na malaki ang chance na makuha eto nga pong twice to beat advantage. Nandyan nga po nangunguna sa team standing ang Magnolia. Pero may malaking chance na makuha ang twice to beat advantage ay ang NLEX at ang San Miguel Beermen. Dahil silang dalawa ang may malaking chance na makuha ang inaasam na incentive na twice to beat advantage. Base po yan sa kanilang mga natitirang laro sa elimination round. Ngayon nga po ay tabla sa team standing ang NLEX at Magnolia. Tangan nila dyan ang 7-2 win-loss record bago ang kanilang bakbakan mamaya dyan sa loob ng Ninoy Aquino Stadium. Ang San Miguel Beermen naman ay nasa ikatlong pwesto. Tangan nila ang 6-2 win-loss record bago ang huling araw ng elimination round. At syempre nandyan din ang Magnolia, Ginebra, San Miguel, rain or shine, talk and text. Nandyan din nakadikit pa ang Converge Fiberxers na nakikipaglaban din para sa twice to beat advantage kasi ang apat na makakakuha ng incentive na twice to beat advantage na papasok sa quarterfinals, samantalang ang defending All Filipino Cup champion naman ng Meralco Bolts ay alanganin na ang lagay na makakuha pa ng incentive na twice to beat advantage. Pero kung titingnan natin ang dalawang kupunan na NLEX at San Miguel Beermen, sila yung may pinakamadaling daan papunta sa inaasam na twice to beat advantage ng team. Ang twice to beat advantage nga po, unang-una nga po dyan itong NLEX. Laban nila mamaya sa Magnolia. Pag natalo sila, may pag-asa pa din sila. Kasi ang next assignment nila ay ang out ng Northport, Batang-Pier on June 11. Ang SMB naman, meron pa ding laban kontra sa Northport, Batang-Pier on June 15.
mas magaan ang laban ng SMP at ng NLEX Road Warriors kumpara dito nga po sa Magnolia, Ginebra, Rain or Shine. Kasi matapos ang laban ng Magnolia at ng NLEX mamaya, ang next assignment ng Magnolia ay ang Talk and Text Tropang 5G sa June 13. Kaya itong laban ng Magnolia mamaya, laban sa NLEX, napaka-importante niyan kasi diyan nakasalalay ang pagpasok nila sa quarterfinals. Tangan ang twice to beat advantage. Ito namang crowd favorite na Barangay Ginebra San Miguel, makakalaban nila this coming Sunday. Ito nga pong Talk and Text Tropang Giga. Tapos, next nila, etong Rain or Shine, Elasto Painters on June 15. Pero, bago ang laban ng Rain or Shine, Elasto Painters sa Barangay Ginebra San Miguel, makakalaban muna nila ang sister team ng Barangay Ginebra San Miguel na San Miguel Beermen. Pero katulad ng kasabihan sa basketball, ika nga'y bilog ang bola. Kahit na pabor sa NLEX at San Miguel Beermen, kailangan pa din nilang maipanalo ang kanilang mga natitirang laro kasi iyan pa din ang magdedetermine kung papasok ba sila sa twice to beat advantage sa quarterfinals. Tangan ang twice to beat advantage. Yan po yung ating abangan mamaya bukas sa Sunday at sa huling schedule ng 49th season ng PBA All Filipino Cup. Mga shooters, no, maraming salamat po sa inyong panonood. Naman po ang inyong maging opinion. Diyan po natin yan pag-usapan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn. Pero katulad po ng ating nakagawian, bago po natin tapusin ang ating video, shoutout po kina